Meron tayong gagawin sa extreme na LCD TV. Yung kanyang model ay MF3200S. Tayo ang unang bumukas. Binuksan ko na yung takip sa likod. Nag-initial check ako habang nandito ang customer, kaya hindi ko nakuha na ng video. So ako yung unang bumukas. Pero bago ang lahat, bago natin simulan yung pag-troubleshoot, shoutout na lang natin yung lahat ng mga kasama natin sa YouTube, yung mga kaibigan natin sa YouTube, at yung lahat ng sumusuporta sa aking mga ina-upload na video, sa lahat ng member ng PTB, Pinoy Technician Vlogger, at sa lahat po, maraming salamat pala kay Idol Inting Butingting at kay Idol Master Quest TV Official na palagi nila akong sinashoutout sa kanilang mga video. Ganon din kay Sir Ricardo Bernardo, lagi akong sinashoutout. At acknowledge din natin yung nagbigay sa atin ng hybrid SR meter na si Sir DIY Pinoy Technician Official. So sa lahat again ng members ng PTB, Pinoy Technician Vloggers, shout out sa inyong lahat, at special thanks to our friend kay Sir Rodolph at kay Lods Horseshoe TV at kay Lods Bullet Train, at sa iba pang mga kasama natin na sumusuporta sa atin ng walang pagsasawa. Ayan, maraming salamat. God bless sa inyo at mabuhay kayong lahat. So masayang panonood. Ito na, so simulan na natin yung ating pag-video. Yung problem ay may sound naman daw, tumutunog naman, at wala lang ilaw, maitim. So nag-initial check kami, plug in namin. So ipapakita ko na lang sa inyo na totoo yung sinasabi ko, na ito, plug-in natin. Tapos yung umilaw ng pula, pindutin natin yung power dito sa gitna. Okay, ayan, nag-blink na yung kulay pula. Hintayin natin. Ayan, meron siyang sound, walang response yung kanyang backlight. Ayan, tapos titingnan natin ito yung kanyang screen. Ayan, meron akong naaninag na gumagalaw-galaw sa loob. Ayan, so hindi lang makita sa ating video. Ayan, so may gumagalaw. Tingnan natin kung makita sa video natin. Ayan, may gumagalaw kung nakikita nyo sa video natin. Di ba dapat pinapahinga mo yan? Ayan o. Nandito lang ako para i-check yung party. Tapos babalik na rin ako agad. Promise. Tingnan natin. Naku. Ayan, diba? Nandito sa papi. So, ibig sabihin ay pundi yung backlight natin kasi merong sound at walang picture. Okay? Or black screen. Bunot natin. Titingnan natin ngayon. Ito, meron tayong backlight tester dito para patunayan natin na backlight yung sira. Ito po yung kanyang backlight terminal. Ito, backlight connection. Titingnan natin ngayon yung backlight kung ito ba ay umiilaw siya or may ano siya, may angat natin. Tapos ayan o, hindi makita yung ano natin kasi ayan, saksak natin yung backlight natin. Ayan, merong 307 na supply. Tanggalin natin ito, tapos susukatin ko kung merong kung iilaw ba siya o meron magdadrop itong supply natin. Kung ilan yung kailangan ng backlight sa loob, yan yung maglalabas dito or mag-a-appear na supply. Pero kung hindi ito babagsak, yung 307, ibig sabihin na sira ang backlight sa loob. So sana makita itong gagawin natin. Ayan o, nasa 307, 308 pa rin. Hindi siya bumaba, kaya gumagalaw-galaw yan kasi nga yung voltahe ng ating source or nung ating kuryente ay hindi stable din. So talagang ganyan siya, nagpipitik-pitik. Pero dapat kung halimbawa below 100, dapat ito babagsak ng 100. So ibig sabihin disconnected or wala nang connection itong sa loob, or dahil naka-series connection o dugtong-dugtong ang pagkagawa ng kanyang backlight, ibig sabihin may putol or totally broken na bulb or lead
Kaya hindi na connected sa ating backlight tester. Hindi na siya kumukonekta dahil wala ng linya na tumatawid. So yan, confirm natin na backlight yung sira at ito ay ating bubuksan. So natanggal ko na ito yung kanyang frame, tapos lagyan natin dito sa gilid. At ayan, natanggal ko na rin. Hindi ko lang pinapakita kasi tinatanggal lang naman. Ngayon ang susunod ay natanggal na ang frame. Iingatan lang po natin tong side COF dahil pag napunit ito or napitas, naku, wala na, babay na idol. Yan, so ingatan lang natin ito, yung tatlong COF, side COF, at dinikitan ko na rin siya ng scotch tape para hindi alog-alog itong kanyang tapboard na nakakonect sa COF. Yan, so ingatan na natin. Ito na yung nakakatakot na bahagi sa pagpapalit ng backlight or pag-check ng backlight, ay itong pagtanggal ng LCD. So lahat po ng maximum na yung pag-iingat ay ibigay natin dito para maiwasan natin na hindi tayo mabasagan. Okay, so tanggalin ko lang muna yan. Hindi ko na ipapakita yung pagtanggal, basta yan lang po yung update natin. Ito na, buksan na natin. Natanggal na yung screen, natanggal na rin yung kanya diffuser. At ito na, nakita na natin, meron siyang 10 LED na tigli-5 sa dalawang strip. So ang nagkasundo naman kami ng customer na nagmamadali sila, gusto nga hintayin, pero sabi ko babalikan na lang mamaya kasi titingnan natin kung ano yung backlight, at kung meron akong available na factory cut ay lalagyan na lang daw. So ito, nakita na natin yung kanyang laman at ganito siya. So ang gagawin ko dyan, papalitan ko ng factory cut, isang set, bali 10 din, para lahat ay bago. Okay, so yan lang. Mamaya update ko kayo kung malagay ko na yung 10 ilaw. Okay, ito na siya. Dahil ito po ay individual seating, ang ginawa ko ay nilagyan ko muna ng guhit marking upang sa pagbalik ko ay maitama ko sa butas ng kanyang reflector or yung kanyang, anong tawag doon, yung kulay puti. So susundin ko lang yung mga marka na nilagay ko, yung guhit, at ito yung puputol-putulin dahil ito naman yung kanyang pagpuputulan. Bibiyakin ko ito at puputulin. Ito po ay 6 volt. Tingnan natin, ayan o, 6 volt po ang ating bulb or ang ating lead. Yan, yan po yung ating kakabit, at aluminum po yung kanyang heatsink or yung kanyang likuran. So may panlaban sa init. Yan yung ating ilalagay. Okay, ito na, tuloy na natin. Nalagyan ko na ng backlight. Hindi ko kinukuha na ng video yung paglagay kasi mahaba at medyo matagal. Tapos nagkamali ako sa pagdikit kasi wala itong pandikit yung nabili ko na factory cut. So nilagyan ko pa ng double sided, at saka nung ilagay ko na, sinunod ko lang yung dito sa backlight strip, which is dapat tayo yung magdi-design kasi modified nga. Bahala na tayo kung susundin natin ito hindi. Ang importante, tumama sana sa butas. Yun yung ginawa ko, na nilagyan ko muna ng guhit ng lapis para mailagay ko sa tamang posisyon or sa tamang pagpasukan na butas doon sa kanyang reflector. Kaya ito yung aking ginawa. So dahil series ito, dahil series siya, ay magkadugtong-dugtong lang yan from negative to negative, lalabas sa positive, patawid hanggang doon sa dulo, papunta dito sa kabila. Ngayon, dahil nga ay nagkamali ako dito sa paglagay, either dito, basta dapat baliktaran. Kung ito yung negative, positive hanggang doon, ganon yung kanyang posisyon. Tapos dito dapat positive, ito yung negative para lalabas sa positive. So dahil nagkabaliktad ako, kaya ganyan yung nangyari sa wiring ko. Pero ang importante, napailaw ko kasi
yung gagawin, yung dati na ilaw ay na connection, yung dalawa doon, negative at positive dito, negative at positive, tapos yung kanyang yung negative nakasiris dito para maitawid lahat. Ngayon yung dahil sarili natin itong design, dahil modified nga ang tawag dito, minomodify natin, nilalagyan natin ng factory cut dahil kung u-order pa tayo ng backlight strip ay matagalan tayo at gusto ng may-ari ay kung may paraan na makuha sa madaling panahon ay gagawin. So ito yung ginawa natin, nilagyan natin ng factory cut. Ito po ay 6 volt. So sineries natin yung 6 volt times 5 is 30 din ito. Ibig sabihin ito po ay 60 volts yung kanyang malalabas na voltahe dito mamaya. Ngayon dahil na-okay ko na siya at naikabit ko, nagawa ko ng paraan kahit nagkabaliktad ako, pero nasa atin na din yan kung may tama natin yung ating pagkabaliktad. So ito na, ito yung negative, orange na wire yung nalagay ko kasi nga naubusan na ako ng wire. At ito yung positive, yung kulay pula. So negative naman yung orange, dahil dito ay kulay puti siya. Ayan. So ilagay na natin dito. Tapos doon sa positive, titingnan natin kung iilaw. Ayan. Umilaw na siya. Ayan o. Tingnan natin. Ayan. Dumadaplis. Ayan. So ayan o. Umiilaw na. Tapos titingnan natin. Ayan o. Meron tayong 654.7 or 54 volts. Yan yung ating nakuha dito na reading. So yan yung kanyang total voltage is 60. So dahil nga ay mababang current lang itong ating backlight tester, normal lang yun na babagsak ng 6 volts. Dahil ito ay 60, 54 lang yung ma-reading natin or 54 point something. So normal lang na bumagsak ng 5 volts kasi nga low current lang itong ating backlight tester. Ito na, i-assemble ko na ito. Hindi ko na ipapakita ang pag-assemble. Ikabit ko na yung kanyang reflector at ang kanyang diffuser at saka yung kanyang frame at yung kanyang LCD panel. Alright, so standby lang kayo dyan at ibabalik ko muna ito or i-assemble ko muna. Tuloy na natin, saksak ko na siya, naikabit ko na lahat, nabalik ko na yung LCD at testing natin. Sabi ko kanina, susukatin ko yung kanyang supply dito sa kanyang backlight dahil 60 yung computation ko. At tingnan natin kung tama ba. Naka-DC range tayo ng ating tester. Ngayon, power on ko na siya. Ayan o. At titingnan natin. Ayan. Kasi natanggal pala sa outlet. Pindutin na natin yung power. At ayan siya. Ayan o, umilaw na yung backlight. Kung makikita sa butas dyan, pumuti. At meron siyang 57.4. So wala na maximize yung kanyang backlight dahil 57 lang siya at naging 53 na. Okay, so ibig sabihin ay so talagang overuse lang yung kanyang pagkapundi dahil hindi naman sagad yung kanyang supply na nandito sa kanyang backlight. 53 lang po siya. Meron pang clearance na 7 volts or 6.9. Yan, so normal na yung kanyang supply sa kanyang backlight. At titingnan natin kung meron na ba siyang liwanag doon sa labas. Tingnan natin. Ayun, meron siyang no signal. Ayun o, no signal na siya. Ulitin natin kung ano yung lalabas na display. Tingnan natin, bunot natin siya. Tingnan natin kung anong lalabas na display muna, kung ito ay smart TV talaga. Saksak natin. Umilaw na yung kanya power indicator. Pindutin natin sa gitna. Ayan. Tapos titingnan natin kung anong lalabas. Ayan, extreme. Nakabaliktad lang po yan yung ating TV. At titingnan natin yung kanyang display. Kung ito ba'y talagang smart TV na. Ayan. So meron siya antenna 4. Hindi naman. Ayan o. Tingnan natin siya. No signal. Lagyan natin ng antenna kung aandar siya. Post natin. Ayun, meron na siya. Snowy lang siya dahil ganyan lang yung kuha sa antenna ko. At ililipat natin sa ibang channel.